So base nga dito sa ating soundboard mga kapigi, ay si Mami Canusa at si Quinay ay due date na ngayong July 6. So manganganak na po sila. So dahil dyan, kailangan na natin silang i-transfer from gestating to farrowing pen. So mag-busy po kami ngayon dahil ihahanda na namin ang kanilang paglipat. Hello, good afternoon mga kapigi. So, andito tayo ngayon sa aming babuyan kasi nga nagpe-prepare kami para sa nalalapit na panganganak ni Quinay at ni Mami Canusa. So, si Quinay mga kapigi, siya po yung aming hybrid na baboy. So, ang lahi po niya is GP Landrace or Grandparent Landrace. So, ibig sabihin po nun, pure breed po siyang Landrace. So, wala siyang halo na ibang lahi. So, pure breed po siya, puro po siyang Landrace ang lahi niya. So, ngayon po, nabili natin to. Ito kasi mga ganitong puro ang lahi mga kapigi, medyo mapresyo talaga siya. So, medyo mahal-mahal yung pakabili natin sa kanya nung biik pa lang siya. So, nabili namin siya at around 30 kilograms. So, ito mga kapigi, pinalahi natin kay Mami Quinay ay GP Large White. Kasi, ang target natin dito sa magiging anak niya ay magiging F1. So, ibig sabihin po, combination na ng dalawang purong lahi. So, ang lahi po ng Large White at lahi ng Landrace. So, i-combine po natin yon. So, ang result na po nun ay F1. So, yun po yung gagawin nating mga inahin. Yung anak po niya. So, doon na po tayo pipili ng mga magiging inahin natin. So, pandagdag po dito sa ating babuyan. So, ito mga kapigi, ito si Mami Quinay. So, buyag-buyag. Malaki na po ang tiyan niya. So, ilang araw na lang, due date niya na. And, kung mapapansin natin sa paraan ng paghiga niya, kanina nakaano siya, nakadapa talaga siya mga kapigi. So, ibig sabihin yan, may nararamdaman na siyang light uterine contraction. Kaya ganyan po. Iniipit niya na yung tiyan niya. Kaya dapat bukas malipat na natin to dito sa kulungan niya. Dito sa farrowing pen. So medyo na-delay. Dapat nga at least 1 week before ng due date niya. Dapat nailipat na to natin. Si Quinay at itong si Canusa. So, sabay po ang due date nila, July 7. Kaso nga lang, problema natin mga kapigi is na-delay yung pagpatrabaho natin dito sa ating babuyan. Kasi nga, marami tayong pinagawa and itong dito sa farrowing pen natin, isa na yon sa pina-repair natin. Kasi doon sa dulo, doon po sa labas, eto, kung makikita nyo doon. Doon po. Nagpagawa po tayo doon ng kanal para maging maayos na yung ating drainage at tinanggal na natin yung mga PVC pipe na mga sira-sira na. So, ang nangyari po, dito sa bandang to, kailangan mag-adjust para yung drainage, yung tubig, dumaos-dos lang po siya papunta doon. So, ganun po kasi yung style namin pag nagpapagawa ng sahig. Dapat siya, pa-decline siya or pababa. Para yung tubig, yung ihi, or yung tain nila, dumaos-dos lang po pababa doon kapag tayo ay naglinis or nag-spray. So, mabilis lang tayo makapaglinis kapag ganito. So, nangyari po mga kapigi, nung isang araw lang to nagawa. So, na-elevate na to. Then, itong kainan, naanuhan na rin to, nadagdagan na kasi bumaba siya since tumaas yung sahig. And ngayong hapon lang tayo nakapag-disinfect nito. Bukas ng umaga, i-disinfect natin to ulit bago ilipat si Mami Quinay. So si Quinay po muna, itong hybrid natin, siya na po muna yung ating ililipat. Ito, kasi based sa observation ko sa kanya, parang mas mauuna siyang manganak kaysa dito sa kapitbahay niyang si Canusa. Tingnan nyo po yung paghinga niya, sobrang bilis na. Although si Canusa ganun din, pero sa susunod na araw,
or siguro sa hapon si Kanusa, bukas ng umaga si Queen ay ilipat na dito. Then sa Kanusa naman sa hapon, pwede na siya ditong mailipat. Na-disinfect ko na rin naman to ngayon. Then uulitin ko na lang to bukas ng umaga na ma-disinfect. So, sa hapon or baka sa umaga din, pwede na rin siyang ilipat. Kasi nagmamadali na tayo mga kapigi. Baka kasi abutan sila ng panganganak dito sa gestating pen, mahihirapan tayo kapag nagkaganon. Ano yung mga biik natin, makakontaminate sa mga bakteryang nandito sa gestating pen. Kasi kapag naglilipat tayo, after natin maglipat doon sa farrowing pen, pinapaliguan natin yung ating inahing manganganak. Sinasabon po natin yan and dinidisinfect yung buong katawan para bago manganak, yung lahat ng bacteria na meron siya ay nawala na at hindi na ma-transfer doon sa mga bago niyang biik. So, yan po. And may isa pa po tayong problema. So, ito, yung ating winalay, nandito pa rin sila sa crib. So, ang mangyayari niyan, kapag nainganak si Quinay and si Kanusa, walang crib yung mga biik nila. So, siguro, manghihiram na lang muna tayo ng crib. Kasi, hindi pa sila dyan matanggal. Kasi, andito pa itong batch 16 natin. So, ayan. 14 heads po yan. And kung mapapansin nyo, malalaki na po sila. So, hindi pa po natin mailipat. Kasi hindi pa tapos doon. So, bukas, magbububong sila bukas. So, di pa po tapos dito. Pinapabilisan na nga po natin. Kasi talagang kakapusin na tayo ng araw. So, ayan. Bukas po, magbububong sila dyan. And hopefully, makapag-flooring na rin. Or makapag-asintada na. Matapos na tong pag-asintada. And then, sa next day, makapag-flooring na tayo. Kasi magdi-disinfect pa tayo. Syempre, hindi naman yan agad-agad natin malalagyan ng baboy or biik after ma-flooring. Kasi kailangan pa natin pasungawin yung semento bago tayo mag-transfer ng mga biik. So, yun po. Actually, kinocompute ko yung mga araw kung magkakasya ba sa due date nitong dalawang to. Sana nga sumakto lang sila sa due date at huwag maging early. Kasi pag early, doon tayo medyo mamamroblema. Ayan po. So, yan po ang sitwasyon ng baboyan namin ngayon. Dati po kasi mga kapigi, nakikikulong lang kami sa mga kapitbahay namin kulungan. Yan doon kay Papa pag may bakante. Then, doon naman sa kabila sa kapatid ko pag may bakante. Pero since nga walang bakante, so yun nga yung priority natin ngayong nagka-income tayo is magkaroon ng additional grow out pen para hindi na tayo nakikikulong. So ngayon, magkakaroon na tayo ng 1, 2, 3, 4 na grow out pen. So, 4 na po yan. So, meron dyan 2 na tig-10 ang kasya. Then, yung isa doon sa kabila, yung doon sa luma, 11 to 12 po ang kasya doon. Then, dito sa bago, pwede magkasya ang mga 13 to 14 heads. Kasi ito, malawak-lawak to eh. Ano to? Yung haba nito, kasi ang dating plano is 4.5 meters lang yung haba. So, pinadagdagan na lang para doon sumakto na doon sa may kanto. And pumantay dito din sa poste dito sa lumang kulungan. So, naging 5 meters ng haba nito. And yung lapad is 4 meters. So, baka magkasya dito ang 13 to 14 heads na baboy. So, yung plano namin, yung doon sa nursery pen, kasi 14 heads yun ang ililipat namin dito para magkakapatid lang sila. Para makatipid na tayo sa kulungan, wala nang pa-separate pa ng mga biik. Ilan kaya magiging anak nito ni Quinay?
at ni Kanusa. Si Kanusa naman po mga kapigi, eto naman po mga kapigi, si Mami Kanusa, ang lahi niya ay Petrain at yung si Milia na pinag-AI natin sa kanya ay GP Landrace. So, sabay ko po yun binili at iisa lang po yung binilhan ko nyon. Malayo pa po yung binahin nun and pinick up lang, na lang po namin sa city. So, yun. GP Landrace. So, abangan po natin kung ano yung magiging biik nila kasi kahit ako, excited ako kung anong klase pang bang biik yung ilalabas nila, kung magaganda bang klase talaga. So, abangan po natin. Lalo na dito sa kay Queenay kasi sa kanya ako kukuha ng mga gagawing inahin ko. So, magdadagdag tayo ng mga inahin, mga kapigi. So far, meron tayong 6. So, ito, si Mami Jade, ito yung winalay natin. Then, si Mami Queenay, si Mami Kanusa, and then, yan naman po, si Mami Pig, siya yung kauna-unahang inahin namin. Siya po ang nanay ng lahat ng inahin namin dito, except kay Queenay. Kasi ito, binili namin to. Then, ito naman, si Mami Ganda. So, buntis na po yan. Ito, buntis na rin si Mami Pig. And si Mami Pearl, dito sa last, buntis na rin po yan. So, pasado na siya sa 18 to 21 days. Waiting na lang tayo sa 40 to 42 days observation. So, yan. Yan sila mga kapigi ang aming mga inahin. Ayan na nga mga kapigi at nag-overtime na nga itong si Habibi. So, ayan. Lampas alas 6 na po ata ng gabi. And, andito pa rin kami sa babuyan. Kasi nga, tinatapos na tong ipitan ni Mami Kanusa. So, dito po ililipat si Mami Kanusa. So, itong ipitan namin mga kapigi, made of, ano lang siya, kawayan. Ayan o. Pero matibay ito mga kapigi. So, linagyan lang to ng bakal or ng kabilya dito sa may gilid para hindi siya magkahiwalay. Mo, nilagyan ko na ng ano. Yes. Ito mga kapigi, linagyan niya na rin ito. Ipinagbabawal piknik. So ito kasi mga kapigi, rinireklamo ko kasi to kasi masakit pag nakakatama sa paa. And kawawa naman yung inahin, yung paa niya nagkakasugat din kasi dito natatama sa may bakal. So ang request ko kay Habibi, lagyan niya nitong stopper para kako hindi naman magasgasan yung aming inahing baboy kasi kawawa naman. So, buti naman at nalagyan na pala. So, ito kasi mga kapigi, kailangan natin tong patibayan talaga kasi yung mga inahing baboy kapag on labor na sila, malakas talaga yan sila. Kung ano-ano yung mga sinusuag nila dyan, kinakagat, minsan nagdudugo-dugo na yung mga nguso nila eh. Kasi kapag in pain sila, ganyan yung ginagawa nila. So, minsan, and madalas, nilalagyan namin ng sako para yun yung ngangat-ngatin nila. So, kawayan lang muna dito mga kapigi kasi naubusan na tayo ng budget para magpagawa ng farrowing pen. So, pero dito kay Queenay sa kabila, bakal po yung farrowing pen na gagamitin natin dyan. So, hindi na muna tayo nagpapagawa ng farrowing pen kasi may plano tayong bumili ng elevated farrowing pen. Kaya sa ngayon, ito na muna. Ayan o, gabi na mga kapigi. Sa kabila, nandoon yung bayaw ko nagpapaanak ng inahin niya. Grabe yung ubo ng ano nila, baboy. Dapat ginagamot na yan. Easy din yung mga bake natin, oh. Hanggang ngayon kumakain pa rin. Iguin ko nga po ng bukas. May ano pa rin, langgam? Buti nila nakita ko. Oh my gosh. Nabakante kasi yan mga kapigi, kaya pinamahayan ng langgam. 1 month
tayong walang nanganak na inahin. Kaya nung tag-ulan, nung nagsimula yung ulan, may mga langgam na nag-migrate dito sa may bakanting kulungan. So bukas, lagyan natin to ng used oil para mawala sila dyan. Kasi kawawa yung baboy natin kapag nandyan sila at dumami, lalo na yung mga biik. Kakagatin talaga nila yung mga baboy natin. Oo nga, gabi na. Gabi na Ayan madilim na mga kapigi. Siguro 6:30 to 7 na siguro. Ayan, madilim na. Kailangan na naming umuwi. Tomorrow is another day. Okay na. Tapos na? Oh. Ito yung nyo. Para hindi makabatlo ito. So, uwi na kami mga kapigi. Good night. Tulog na yung mga inahin. Sleeping na sila. Bye-bye po. So, abangan nyo po mga kapigi ang update ko kung ilan po yung magiging anak ni Mami Quinay at ni Mami Canosa. So, yun lamang po. Happy farming everyone!